'Di ba recently nagkaroon ng outage, electrical outage sa ano, sa saan ba 'to? Sa Panay? May mga taga Panay ba dito na ngayon lang nagkakuryente? Shoutout sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo lahat diyan, sa mga taga Panay na nanonood ngayon, comment lang. At na-experience niyo yung 5-day brownout. Grabe yun, oh. New Year na New Year, brownout. Sama. Oh, tulad nito, DBS, oh, mga balahurang Duterte supporter yan, oh, mga walang kwenta. Jokebox vlogger, oh. Yan lang kaya nyo ibalik? Pakita mo nga resibo mo. O parang ano ka lang, House of Representatives, walang resibo sa extraordinary funds. Wala. Pakita nyo. Pakita nyo, tumatanggap ako ng pera sa politiko. Yung mga ano nga dyan, aminado pang bayaran sila eh. Grabe yun. Grabe yun, mga kutsero. Diba? 5 days. 5 days na walang kuryente. So, ngayon, recently, napag-uusapan ngayon yung Panay outage na yan. Ito yung balita. Panoorin natin yung balita muna. Yan, ito yung latest na balita tungkol dyan sa Panay outage. Ginisa ng mga senador ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa perwisyong brownout sa Panay Island. Tila nagpetix daw kasi ang ahensya ng magkaproblema ang mga power plant. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Paulit-ulit na lang ang problema. Yan ang reklamo ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kaugnay sa malawakang brownout sa Panay Island nitong January 2 hanggang 5. Dati na rin kasing naranasan ang malawakang brownout sa isla noong April 2023. Same problem, same people. Quite Oy, si possibly, SGS. same issues. Hiyang-hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Wala pa ngang isang taon yung nakaraang investigasyon ng Senado sa issue ng power outage sa bansa. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nadala. Dumaing din si Iloilo City Mayor Jerry Treñas na nasa 2 bilyong piso nga raw ang nawala sa kanilang ekonomiya dahil sa mga negosyong napilay ng brownout. Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kutsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. At gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup, at iba't ibang mga pawn shop. Yun nga, cash pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas. Sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. We do not deserve this. Grabe, oh. No one deserves this. And I ask anyone who is present here, are you willing to have a 4-day blackout brownout? Because I will give you a medal. Tanong ngayon ng LGU ng Iloilo, sino ang mananagot at sasagot sa malaking halagang nawala sa kanila. Lumabas naman sa Senate hearing na nagsimula ang problema na magkaaberya ang isang power plant ng Panay Energy Development Corporation o PEDC pasado alas 12 ng tanghali nitong January 2. Makalipas ang 2 oras, sunod na rin nagkaproblema ang Weird, 6 pang power plant sa tinatawag na Sabay-sabay. trip-off. January 5 na nang maibalik ang kumpletong power supply sa Panay Island. Nasisisi ngayon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Lumalabas kasi na wala daw silang ginawang aksyon nang magkaproblema ang power plant ng PEDC. Katwiran naman ng NGCP, base sa kanilang assessment, stable naman ang kuryente noong mga oras na yon. Bagay na ikinairita Stable? ni Senator Tulfo. You're hearing me but you're not listening. Meron na nga yung line, yung Unit 3 na gumagawa ng scheduled maintenance. Okay? As it is, lumpo na nga. Doon pa lang may serious problem na you could have done something. Since stable pa nga po yung grid, wala po tayong overloaded na line, walang tripping ng lines. Normal po. So, we did the normal dispatch. Normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo.
Hindi. Alam nyo, ito si... Ang pangit mo mag-Senate hearing, Tulfo. Bastos ka talaga. Hindi talaga, Diyos ko. Ayun ako. Kapag ako siguro malamang sa malamang, pag inaya ako sa Senate hearing nito ni Rapi Tulfo, at ginanyan niya ako, malamang mako-contempt ako eh. Sabihin ko na lang sa asawa ko, love, di ako uwi ngayon. Bakit? Nakakontempt ako sa Senado. Diyos ko, tapos ito gusto niyong gawin presidente, itong mokong na to. Diyos ko. Senator Rapi, try mo ako imbitahan sa mga relevant topics. Mga topics ako sa vlogging, ganyan-ganyan. Papuntahin mo ako dyan, please lang. Diyos ko, pwede namang sabihin na yung sinasabi mo, it doesn't make sense. Pwede namang ganun. Tapos sasabihin, pero ang sinabi niya, normal. Baka yung isip niya hindi normal. Nasa RTIA ka? Diyos ko. Nga, totoo, seryoso ako. Kasi, dapat natataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor, Treñas, yung mga governor. Gadrang build-up Napakadali ni sa inyo TV5 magsalita. kay Tulfo ah. Kasi hindi kayo apektado Aba. eh. Wala kayo doon sa Iloilo. Tingin naman ng Energy Regulatory Commission, mali ang basa ng NGCP sa aberya sa power plants. Nagkakaisa naman ang ilang senador na oras na mapatunayang naging pabaya ang NGCP sa obligasyon nitong maging system operator ng power grid ng bansa, dapat nang reviewin ng Senado ang legislative franchise ng NGCP at tignan kung dapat na ba silang palitan ng mas may kakayanang pangalagaan ang power supply ng bansa. Pero para kay Senator Tulfo, ngayon pa lang, dapat na raw tanggalan ng prangkisa ang NGCP dahil baka dumami pa ang lugar na maperwisyo ng brownout. Handa naman ang NGCP na ipa-review ang kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Yun, handa naman daw sila magpa-review ng prangkisa. Okay, maganda. Good job. Ay, naku. Ganda ng build-up kay Tulfo eh, no? Tagal eh. Puro siya eh. Ay, nako. Anyway, back sa topic. Eto na ngayon, mga kotsero. For me, this is quite interesting. Nagsalita si Senator Amy ng ganito. Sabi niya. Kasi na-bring up yung suggestion na mag-invest ang government sa NGCP. By the way, mga kotsero, NGCP is a private entity. Privatized na yan. Pero nagkaroon ng suggestion na galing kay Martin Romualdez na mag-invest ang gobyerno sa NGCP. Ito ngayon ang sinabi ni Senator Amy. Sabi niya, why should the MIC spend money to improve the performance of the NGCP when it is regulated by the ERC? Make sense naman yung tanong. Why should we put public funds when regulatory measures are available? Sabi niya. Ayon kay Marcos' statement na tumutukoy sa probisyon ng RA 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act. EPIRA law. Alam naman natin mga kotsero, number one, ang EPIRA law is not a good law. So if anything, you have to amend. Ito kailangan amyendahan talaga itong EPIRA law. Kung gusto natin umayos ang power, isa sa mga problema natin sa Pilipinas yung power generation, etc. etc. Kailangan ayusin ang EPIRA law. That's one. Ito pangalawa, ito yung medyo hindi ko naintindihan kay Senator Amy. Na bakit daw kailangan mag-invest ang MIC, Maharlika Investment Corporation, sa NGCP.
Um, alam nyo mga kotsero. Sa ako kasi, ako practical lang naman ako eh. Practical lang ako mag-isip. Kasi mga kotsero, 40% of NGCP is owned by China. Ulitin ko, 40% po ng NGCP ay pag-aari ng China. Coach, minority stake lang naman yan eh, 40%. 60% owned pa rin ng Pilipino. Wag ko kayo mabola, mga kotsero. Dalawang Filipino companies ang may-ari diyan sa NGCP. Tig 30% sila. Ano ang mas malaki? 30% o 40%? Tanong ko lang. Ano ang mas malaki? 30% o 40%? Common sense, 40%. Dalawa ho kasing kumpanya ng Pilipinas ang may-ari sa NGCP. Sana yun? Monte something yung isa. Sana ba yung NGCP? Ayan. Monte Oro Grid. Ayan o. Monte Oro Grid Resources Corporation, 30% kay Henry C. Jr. 30% sa Kalaka High Power Corporation or Kalaka kay Coyuto Jr. 30% din. Yung natitirang 40% sa State Grid Corporation of China. Partida mga kotsero, technical partner pa sila. Anong ibig sabihin ng technical partner? Ibig sabihin, lahat ng teknolohiya, sila ang nagpapasok. Ngayon mga kotsero, ito lang akin. Ba't hindi natin bawasan yung 40% ng China? Hindi pa naman natin kayang kunin yung 40% eh. Obvious yun. Malaki yun, 40% na yun. Imposibleng makuha ng Pilipinas yung 40% na yan. Pero bakit hindi bilhin ng MIC yung 20, kahit 20% na lang para mas maliit yung what do you call this? Yung capitalization na pinapasok ni State Grid Corporation of China. Para mas maliit ang control niya. Diba? Para mas maliit ang control niya. Kasi right now, 30% sa Monte Oro Grid. 30% Kalaka High Power. 40% sa State Grid Corporation. Sino ang may decision power? Eh 30-30 lang sila. Kailangan pagsamahin nila pareho yung kanilang desisyon. Kailangan pareho sila ng desisyon para ma-overturn nila yung decision ni ni SGCC. Tapos sa kanila pa yung technical partner pa sila. Ibig sabihin sa kanila yung expertise at technology. Tingnan nyo. So, ang big boss, si Mr. Zhu Guangchao. Siya yung big boss. Bakit? 40% sa kanila eh. 40% sa kanila eh. Ayan oh.
O di yung mga next, si Henry C. Jr. tapos si Koyuto. Sana na mention din ni Senator Amy yun. Kasi mga kotsero, ang akin lang ito. Ang pangit kasi na babalik ko lang yung punto kanina. Na malamang sa malamang kaya lang kinontra dahil kay Martin Romualdez ang galing. Ako, mga kotsero, I don't like Martin Romualdez. Ayoko sa kanya. Pero pag may good idea siya, pwede naman siguro i-recognize yung good ideas, di ba? Wala namang masama doon. Ba't hindi natin kunin yung kahit 20% lang nun sa China? Kasi ang sabi ni Senator Amy, umabot sa mahigit 307 billion ang kinita ng NGCP sa nakalipas na 14 years. At 239 billion dito o mahigit 77% ang naipamahagi sa shareholders. So ibig sabihin mga kotsero, yung 239 billion na to, 40% niyan napunta sa China. %40 niya napunta sa China. So, to answer the question of Senator Amy, kung bakit merong mga proyekto na hindi natatapos ang NGCP, it is because yung kanilang kita, 40% nun, ibinibigay po sa China. Sabi kasi ni Senator Amy, we could have avoided the recent power outage in Panay if the Cebu-Negros-Panay Backbone Project and the Visayas-Mindanao Interconnection Project were finished on schedule. Now, billions have been spent with no ROI. Totoo naman. Tama ho siya dyan. Pero mga kotsero, paano mo mapaprioritize ang proyekto sa Pilipinas kung nagbabayad ka ng pera papunta ng China? Kasi nandun yung 40% ng investment mo na nag-invest kayo. Medyo hindi ko nagigets si Senator Amy dito. Sasabi ko before, gusto ko yung mindset ni Senator Amy, yung how she processes information. Pero recently, ang weird ng mga ilalabas niya statements. Recently lang naman, etong mga nakaraang buwan lang. Ako, I have no love lost kay Martin Romualdez. Hindi ko siya gusto. Ulit-ulitin ko yan at wala akong pake. Dahil trapo siya. Trapo si Martin Romualdez. Pero, nung sinabi niya na bakit hindi mag-invest ang MIC sa NGCP, I think it's a good idea. Bakit? Kasi matatanggal natin si China sa NGCP. Ito pa isang problema mga kotsero. Nabalita ko ito sa States 2009. US to Electricity grid in the US penetrated by spies. US to. US. Paano sila nakapasok? According to a Wall Street Journal report, cyber spies have penetrated the US electric grid and left behind software programs that could be used to disrupt the system, according to current and former national security officials. Spies from China, Russia, and other countries, these officials said, and were believed to be on a mission to navigate the US electrical system and its controls. The intruders haven't sought to damage the power grid or other key infrastructure, but officials warned they could try during a crisis or war.
Hindi ho ba kayo concerned dito? Lalo na ho, na meron ng nakapasok na mga sleeper cell sa Pilipinas? Don't forget mga kakotsero, huwag niyo akong kalimutan. Huwag niyo akong kalimutan. Ang business partner ho nila dito ay State Grid Corporation of China. Pag-aari po yan ng Chinese Communist Party. Again, I have nothing against Senator Amy. I still support her. It's just that recently, ang weird ng mga decision making niya recently. Ito lang, simula nitong nagkaroon ng mga problema kay Digong tsaka kay VP. Naging siya, parang nag-wild siya. Nawalan siya ng ewan ko. Imagine mga kotsero, ang Chinese Communist Party ay merong backdoor sa atin sa Pilipinas. Sa kuryente. Kaya nga nakakatawa mga kotsero. Di ba kayo nagtataka? Ilang power plant yung nag-trip? Ilang power plant yung nag-trip? 4? Sabay-sabay halos? Tapos ang lumalabas sa sistema ng NGCP, normal? Ang pangit lang ng bato ni Tulfo pero may punto yung tanong niya. Bakit ang sa inyo, sa sistema nyo, ang basa nyo normal, pero 4 na power plant, ang sabay-sabay halos nag-trip. Doon ako nagtaka Kung isa-isa lang yan, 1, 2, or mas maganda, nakakagulat pa nga pag 2 Kung isa lang yan, maiintindihan natin. O sige, baka may nag-overload lang, etc. Walang problema. 3, 4, nakakapagtaka na yan, ma'am. Hindi na normal yan. Tapos ang lumalabas sa sistema ng NGCP, walang nangyayaring masama. Recently lang talaga kay Senator Amy. Real talk lang yan. Ako, I still support si Senator Amy. Pero recently talaga, recently lang yan, hindi yan ang weird. It's so weird. Hindi na nga ako dun sa tagtanggol Sir Herbert. Hindi na ako yung sa pagtanggol. Wala na ako dun kasi kung kailangan talaga i-criticize, let's criticize, walang problema. Kaso nga lang, puro criticize na lang, wala nang parang may ginawa bang tama yung kapatid mo, ma'am? Parang wala yata. Anyway. Going back. Ayun nga. So, it's so weird. So, ako agree ako na na it's about time na itong NGCP i-revoke na yung franchise. Suggestion na yan sa ito. Yan, sinasuggest na ngayon yan, i-review na yung franchise ng NGCP. Ako, ito conspiracy theory lang naman mga kotsero. This is just my conspiracy theory. May involvement dyan ng ang China. Sorry, I mean, it's not beyond them na hindi sila ganun kabait para hindi nila idamay ang grid ng Pilipinas. So gusto na nilang yan. Buti nagsalita si Senator Amy dito, sabi niya, there's a compelling need for Congress to conduct an investigation with the end in view of revisiting and reviewing the franchise of NGCP. Ito lang siguro ito yung saving grace nyo sa statement na to. Ito yung saving grace nyo dito. Kasi at least, di ba, magsalita kayo na investigahan na yan, yung NGCP. Baka pananakot sa Pilipinas yung nangyari sa Panay. It's possible.
Kasi ang weird talaga eh. Ang weird talaga nung yung sequence na pangyayari. Nag-trip yung isang planta, nag-trip din yung tatlong planta yun if I'm not mistaken eh. Nag-trip yung sunod-sunod halos yung tatlong planta. 2 o 3 planta. Tapos, nung sinabi kanina sa balita, ang nakikita daw ng NGCP sa sistema nila, lahat normal. How can that happen? Ikaw yung grid. Sa'yo napupunta yung kuryente. Ibig sabihin, wala ka nang nakukuhang kuryente, tapos ang nakikita mo sa sistema mo, meron pa ring load. How can that happen? Paano nangyari yun? Para mong sinabi, kasi di ba, yung ilaw, pag binuksan mo yung ilaw, sabihin may kuryenteng nadaloy dyan. Bubukas yung ilaw. Di ba? Ang nangyari, kay NGCP, hindi ganun. Sa sistema nila, bukas ang ilaw. Paano ka-generator? Anyway, sa sistema nila, bukas ang ilaw. Pero yung ang nangyayari on the ground, iba. How can that happen? So at least dito may saving grace si Senator Amy. Ang saving grace niya is i-review na yung franchise. Yun sa kanya. Review na yan. To which I agree. And I think this is also a good idea. Yung bili na yung shares ng China ng state grid ng China. GMA yan eh. Paano ni GMA yan? Kaya Diyos ko talaga. Si Aling Maliit, talaga yun eh. Anyway. Tapos who's this guy? Si Sandro. Sana yun? Sandro Marcos. Isa na rin nagtutulak na na rin daw yan. I-revoke na yung franchise ng NGCP. It has to start there. It has to start from Congress. It has to start there. Pero imagine, tingnan nyo yung kalokohan na nangyari dyan sa NGCP. Talo pa rin ng Pilipinas, alam nyo bakit? Nakakita sila ng loophole doon sa Constitution, yung 60-40 provisions. Nakasulat nga lang naman sa batas, sa ligang batas, 60% Filipino-owned. Hindi naman sinabi na pwedeng hatiin. Diba? Napakawalang hiya ng gumawa nito. Napakawalang hiya talaga ng gumawa nito. Kung sino man nagtulak nito, napakawalang hiya niya talaga. Laki siguro ng banayad kung sino man gumawa dito. Sinakasulat lang naman sa saligang batas, 60% Filipino-owned. Hindi naman sinabi na kailangan isang tao lang yan. E di hatiin natin sa dalawa. Hinati sa dalawa eh. Kay Coyuto tsaka kay Henry C. Tag 30%. Tapos yung 40% sa state grid ng China. Di siya yung may pinakamalaking stake. Siya ngayon ang beneficial owner. Siya pinakamalaki. I hope this get fixed. Kasi sabi ko nga sa inyo yung isang katrabaho ko, taga Panay. Kawawa naman, di talaga siya nakapagtrabaho. O di sabihin yung 5 days na yon wala siyang kita. O saan ngayon niya kukunin yun pang offset ng kanyang bayarin sa kuryente. Bayarin sa kaya kung saan man. So, kawawa yung mga tao. Sabi ni Rosemary, di hatiin natin ang 40% din ng China. Gawin na lang natin 20%. Yung nga yung sinasabi ko, di ba? Bakit hindi bilhin ni Maharlika Investment Corporation yung 20%? Para 20% na lang yung kay China. Di ba? Mas konti yung stake niya. Ngayon, yung kikitain ni Maharlika Investment Corporation, syempre kikita yun, makikita ng dividendo yung shares na yun eh. O di yung kikitain niya, pupunta yun sa pondo ng gobyerno. Kasi yun naman talaga ang purpose noon ng Maharlika Investment Corporation.
popondohan niya yung mga projects. O di ngayon, yung project ng NGCP na hindi mapondohan-pondohan, o baka doon kunin. Why not? Okay, pero yung sinabi ko sa inyo, conspiracy theory lang yun. Hindi yun fact. Napaisip lang ako. Hindi lang ako nakakatawa lang yung nangyari sa Panay talaga na ano. Well, di siya nakakatawa. Nakakatawa na nakakainis. Kasi, yun nga, ang nasa sistema na nakikita ng National Grid Corporation of the Philippines, normal lahat. Pero, 4 na planta na sa Panay ang sarado. Bakit nangyari yun? Ba't umabot sa ganun? Diba? Hindi natin alam kung paano umabot doon. Pero yun ang ending. Diyos ko. And our politicians are still politicking. As expected. As expected. Diba? They're still politicking. I know. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Dito po din sa Facebook, syempre. Coach